Humble confidence, to be humble and confident. Paano ginagawa? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs. At kumusta po kayong lahat? Today is Wednesday, July 9, 2025. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Kumusta po ang inyong gising? Kumusta po ang inyong tulog kagabi? I'm happy kasi ang lamig ngayong araw na to sa buong magdamag dahil pumaulan sa aming lugar and I believe maulan din sa lugar ninyo. And nawa ay magtuloy-tuloy na yung lamig. No? Parang Pasko na ang feeling ko. Pero huwag naman sanang bagyo. Kasi syempre po ayaw natin nun. Para ingatan tayo ng Diyos. At alam naman natin na ang Panginoon ay laging kasama natin sa lahat ng oras at sandali na ating buhay. Good morning din po sa lahat ng mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page. Naka-live din po tayo dyan. At sa mga makakapanood nito sa ating YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. So habang ako po ay nagsishare ng ating live devotion this morning, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Mark 11 verse 24. Sa Tagalog, iyan po ay Marcos 11 verse 24 na matatagpuan po sa page 62 ng Bagong Tipan kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko. Sige po. So mag-share lang po muna ako at habang nagsishare ako, hanapin na po ninyo yan sa inyong Bible para mamaya sabay-sabay po natin babasahin yan. Ayan. Share lang po muna tayo. Bakit ayaw niyo? Devotion na po tayo. Share lang po tayo ng ating live para marami po ang makasabay sa atin ngayong umaga. Good morning, Ate Marilyn Bautista. Maulan na umaga, Ate Mavs. Morning po. Good morning. Maulang umaga po talaga ngayon, ano? Pero sige lang. Ang maganda po ay kahit saang lugar kayo naroon ay mapapanood niyo ako ng hindi kayo mababasa ng ulan. Thank you, Lord. Yan. So, sige po. Share lang po ako. Yun ang kagandahan ng teknolohiya natin ngayon. Ano po? Tayo ay nagkakasama-sama kahit tayo magkakalayo ng lugar nang dahil sa technology. To God be the glory. Yan. Share lang po tayo ng mabilis. Good morning, Ate Edita Laurito. Good morning po. Good morning, Pastora. Pastora Alma Pabillon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Gusto ko talaga yung kanta na yun. Yan, sa mga ka-stroke ko dyan, gising-gising na po at tayo po yung magde-devotion na.
Share ko lang po ito sa akin, Castro. Ayan. Ating mga Castro. Good morning, mga Castro. Devotion na po. Ay. Ayan. Mapagpalang araw po, Ate Sally Rosa Bulataw. Yes, amen, praise the Lord. Maaga si Pastora Alma ngayon. Ang hirap po kasing gumising sa umaga, lalo, malamig. Para bang ang sarap magpatanghali ng gising. Yan, so, sige po. Tayo ayan. Live din po tayo sa God Loves Movement Facebook page, kaya magandang umaga po sa mga nanonood dyan sa ating page. Thank you, Lord. Na-excite ako sa ganda ng mensahe ng Lord ngayong umaga. Ang ganda po ng verse na ating pagninilayan. Confirmation ito. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Tunay na hindi nagbabago ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Natutuwa po ako sa isang group na sinisharean ko ng ating devotion. Naka-automatic na tayong approve sa kanila. Thank you, Lord. Salamat po. Kasi yung iba ina-approve pa tayo. Siya talaga, pag send ko, automatic approve. Kahit private group siya. So, binigyan niya tayo ng access sa kanyang group. Thank you po sa owner and admin ng group na yun. Praise God. Ayan. Sige po, let's start with our devotion. Buksan na po natin ang ating Bible sa Marcos or sa Mark 11 verse 24. Sa Tagalog yan po ay Marcos 11 verse 24. Na kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan sa page 62 ng Bagong Tipan. Bandang likuran na po yan. Para madali po ninyong makita sa mga baguhan pa lamang na nagbubuklat ng kanilang Bible. Nawa po ay hawak niyo ang mga Bible ninyo kapag tayo po ay nagde-devotion everyday. Sige po, basahin po natin, sabi sa Mark 11 verse 24, New International Version. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Hallelujah. Sabi naman po sa Marcos 11 verse 24, magandang balita, Biblia. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo iyon. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naglikha ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at tapat at tunay na makapangyarihan. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito na kami ay muli mong binigyan ng pagkakataong makapagpuri. Isang pribilehiyo, Panginoon, na makasama ka. Thank you, Jesus, ngayon pa lang sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat. Buksan mo ang aming puso't isipan. Ihanda mo kami, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. Pangunahan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo po ako, O Diyos. Tanging boses mo lang ang siyang marinig. Ikaw lang, Lord, ang maparangalan, maitaas at madakila. Itago mo po ako sa iyong likuran. Puspusin mo po ako, Panginoon, at kaming lahat ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. We love you, Lord. We praise you, Lord. We honor you.
And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. So again, ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga, lalo na po sa mga ngayon lamang nag-tune in, ito po ay matatagpuan sa Mark 11 verse 24. Sa Tagalog, ito ay Marcos 11 verse 24. Sabi po sa New International Version, therefore I tell you, ang kinin natin yung verse na to, whatever you ask for in prayer, believe that you have it, that you have received it, and it will be yours. Yes, Lord, I claim it. Sabi po sa Tagalog, Marcos 11 verse 24, magandang balita, Biblia. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Grabe, inulit pa, no? Kinonfirm na maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. Hindi yung sinabing maniwala kayong matatanggap ninyo iyon. Ang sabi niya, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. At, inulit pa, matatanggap nga ninyo yun. Kinonfirm. May mga panalangin ba tayo na hanggang ngayon parang hindi pa natutugon? Huwag kang mag-alala dyan. If you believe na anuman ang hingin mo sa panalangin sa pangalan ni Jesus, maniwala ka, natanggap mo na yun. Huwag ka nang mag-isip, huwag mo nang alalahanin yun. Claim it. Diba? Tanggapin mo na yun ay binigay na ng Diyos sa'yo. The title of our devotion this morning is Humble Confidence. Isang mapagpakumbabang, ano ba yung confidence, yung tiwala, no? Dahil kailangan nagtitiwala tayo sa Panginoon nang may kababaang loob. Naniniwala tayo na siya ang tunay na tagapaglikha, na siya ang may kapangyarihan na magawa ang mga bagay na imposible sa isip natin, pero sa Kanya posible ang lahat. Hindi po ba? Napakabuti ng Panginoon. And when we become children of our Heavenly Father, we're granted the privilege of approaching the King of all kings with our requests. Nung tayo ay naging anak na ng Diyos, anak na nga ba tayo ng Diyos? Sa mga taong nakakilala na sa Panginoon at tunay na tumanggap sa Diyos bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas, ito ang mga tinawag na anak ng Diyos. Sapagkat naniwala tayo, no, na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, na siya ay napako sa krus na matay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli upang tayo matubos sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At doon tayo nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa King of Kings. At magkaroon tayo ng personal na relasyon nang sa ganun kapag meron tayong kahilingan or requests or prayers ay maidudulog natin ng ganun na lamang. Kabilis, kalapit, no? Kasi ganun kaganda yung relationship na meron na tayo sa Diyos ngayon. Wala nang namamagitan. Kapag nagdasal ka, nag-request ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, direkta. You can approach Him anytime. Diba po? That's why Mark said it this way. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yan po yung matatagpuan sa Mark 11 verse 24. Marcos 11 verse 24 sa Bagong Tipan, page 62 ng ganitong Bible. Napakabuti ng Diyos. Ang ganda nitong sinasabi niya sa atin. Therefore, I tell you. Kaya nga, diba? Parang ina-assure kahit sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon. So, meron pong word doon. So, sa bawat panalangin na hihingin mo sa Diyos o sasabihin mo sa Diyos, dapat nandun yung paniniwala mo, pananampalataya mo, pagtitiwala mo, na yun ay talagang ibinigay na sa'yo ng Diyos. Di po ba? Kasi it depends on the heart, ating panalangin. And God loves to give His children what they ask for. Gusto ng Diyos yun.
na binibigay niya yung ating mga panalangin. When asked with the right heart. So may karugtong yun, no? Gustong-gusto ng Diyos na ibigay niya ang ating mga kahilingan sapagkat tayo yung mga anak niya. Whatever we ask for, when asked with the right heart. So dapat tama ang motibo, no? Nasa James po yan. Sinasabi na dapat tama ang motibo para tayo ay pakinggan ng Diyos. Dahil alam naman natin po talaga di ba? Kapag ang panalangin natin ay tama ang motibo at wala po tayong panalangin na ikasasama ng iba, di ba? Kaya wag yung mga panalangin na, Lord, sana madapayan tao na yan. Sana yung tao na yan, wag mong pagpalain yan. Kasi, di ba, yun pa lang, di man yun prayer, pero alam mo ba, nagiging form of prayer yun kapag sinabayan mo ng emotions, tapos para kang sinabayan po, Lord, di ba, parang kinakausap mo si Lord. Kaya ingatan po natin yung lumalabas sa ating mga bibig. No? Sabi ni Pastora Alma, like Apostle Paul and Silas do in the time of trials. So, alam nyo, talagang kailangan tama ang puso, no? When we pray. Dapat angkop at naayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung prayer na naayon sa kalooban ng Diyos sa atin? Malalaman niyo po yan lahat dito when you read the Bible. Because the Bible will teach you on how to pray. And yung mga bagay na alam na agad natin yan. Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang naman ang buhay, di ba? Tama, mali. Di ba? Pangit, maganda. Laging dalawa lang. Alam mo kaagad sa sarili mo kung tama yung panalangin mo. O ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka lugod-lugod sa Diyos at tingin mo at di ka sigurado, dapat yung prayer mo, Lord, ikaw na pong bahala. Kung sa tingin mo hindi ka lugod-lugod ang aking panalangin, at sa tingin mo hindi ito para sa akin, your will be done, doon papasok yung your will be done. Dapat ganun pa rin tayo. Diba? Kahit alam mo na susundin ng Diyos yung mga panalangin, pero hingin mo yan na may tamang puso. Diba po? Kasi kung sobra na yung hinihingi mo, sa tingin mo hindi na yun magiging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag mo nang hingin. Diba? Kasi i-convict at ipoprompt ka naman ng Holy Spirit eh. Kung tama yung panalangin mo. Tsaka ramdam mo yun eh. If you have the joy, excitement, enthusiasm when you pray, ramdam mo ang presensya ng Diyos when you pray. Ramdam mo din kung ang nananalangin ka ng galit ka. Naranasan nyo na ba yan? O naranasan ko na yun before eh. Nasa panahon ako na masyado kong entice sa mundo. Na nagpe-pray na ako. Naggalit pala ako habang nagpe-pray ako. Kasi yung parang naiinis ako sa taong to. Kaya nagpe-pray ako na, Lord, yung tao na to, alam mo yung ganong klase ng panalangin? So, alam mo na kagad kung tama o mali yung panalangin mo eh. Diba? Kasi, unang-una ang galit eh, hindi sa Diyos. So, ba't ka magpe-pray na alam mo ikapapahamak ng iba? Pero alam mo, during that time, di ko po yun naiisip. Kasi talagang nandun ako sa panahon na punong-puno ako ng galit, ng sama ng loob. Na pati sa panalangin, nabibit-bit ko yun, nadadala ko yung ganung way ko ng panalangin, no? Maling-mali eh. Yun yung panalangin na hindi tama ang puso mo. Kasi ang panalangin, palaging sa ikabubuti ng kapwa. Lagi mong iniisip, concern ka sa kanila. Nandun yung pag-ibig ng Diyos. Kapag nanalangin ka para sa ibang tao, hindi ka mananalangin para sa ikapapahamak nila. Mananalangin ka, kahit naiinis ka, mananalangin ka na sila ipagpalain ng Diyos. Diba? Hindi yung naiinis ka, isinasabay mo yung panalangin mo sa galit at inis mo. Na to the point na kinikurse mo na sila. Mali eh. Diba? Kaya nga, pinaalalahanan tayo ng Diyos dito. That God loves to give His children what they ask for when asked with the right heart. Think about this way. Is a child concerned about approaching their loving parent for a snack, for a hug, for advice, or for help? Meron bang tayo, no, bilang mga anak, kahit sarili nating nanay, tatay, biological parents natin, when we approach our loving parents,
yung mga bata pa tayo, kahit nga ngayon, no, kapag naglalambing tayo sa mga magulang, doon sa may mga magulang pa, na you are blessed kung may magulang ka pa. Kasi yun talaga yung hinahanap ko, no. Sabi ko nga, Lord, ang sarap ng merong magulang pa. Yung may edad ka na, tapos may nanay, tatay ka pa. Kahit pa sabihin mo may mga sakit sila at inaalagaan mo, ang sarap pa din po ng may magulang. So, naranasan nyo na ba na ang tao, ang isang bata o tayo, no, when we approach our loving parents for a snack, sa yakap, sa advice, or any tulong, di ba, hindi sila nakakatanggi, no? Although nung maliliit tayo, di ba, may mga times na hindi pwede yan, pero darating ang time, ibibigay din naman nila yun. Di ba, sa ibang paraan, lalo na pag nakita nilang nasaktan ka. Ako kasi naranasan ko na yun nung nanay na ako. May mga times na yung mga anak ko, may hinihingi. Tapos di ko na ibigay. Sa umpisa parang, wag, ganun. Pero gagawa ako ng paraan na dumating yung time, ibibigay ko pa rin yun sa kanila. Sa ibang way. Yung bang parang maibsan yung tampo nila sa akin. Kasi concern ako sa kanila kasi mahal ko sila eh. Diba? Iniisip ko palagi, ayoko masaktan sila. Ano man yung hiling nila, gagawin ko ng paraan yan, lalo na pag tungkol sa pag-aaral, tungkol sa mga bagay na makabubuti para sa kanila. Parang, mami, may project kami. Tapos, wala kang pera. Wala kayong pera mag-asawa. Di ba, you will make a way. Parang, lahat may diskartehan mo, gagawa mo ng paraan para maibigay mo lang yun kasi ganun mo sila kamahal. So, when we come to God with similar childlike confidence, di ba, tayo bilang mga anak ng Diyos, kapag lumapit tayo sa Diyos, tayo nga, no, ng mga nanay, tatay. Meron nga yan sa Bible, di ba? Meron bang magulang na pag humingi ang anak, bibigyan ng ahas? Di ba hindi? Talagang kung anong hiningi ng anak, kung kaya rin lang ibigay, at ito ay para sa ikabubuti niya, ibibigay mo eh, bilang nanay at tatay. Di ba? Hindi mo ito hahayaang hindi nila matanggap. Kasi makikita mo yung saya nila, makikita mo yung sobrang pag-appreciate nila na thank you, mommy, thank you talaga sobra. Di ba? Ganun din ang ating Diyos. When we come to Him with a childlike confidence. Yung bang kapag humingi ka sa Diyos, dapat maging tulad ka ng isang bata. Na humihingi ka ng, andun yung confidence mo na tutuparin ng Diyos yung aking panalangin kasi mahal niya ako. Kasi anak niya ako. Di ba? Yung pag humingi ka, parang kang bata. Ay, sige na po. Alam mo, yung parang ka lang nagkukwento. Na wala kang, kasi ang bata, di ba? Ang bata po ha, yung bata talaga, yung mga 8 years old and below, yung wala silang reasoning faculty. Wala yang kukontra sa utak nila. Wala pa sila nung ganun. Mga 8 years old and below. Ang utak nila palaging pwede, palaging yes. Kaya nga napaka-positive ng mga batang yan. 'Di ba? Yung mga dreams nila, ganun nila kalinaw sinasabi. Na I want to be a doctor someday. I want to be a teacher. I want to be a hero. And I can do it. 'Di ba? Kaya nakita niyo mga bata walang takot. Akit yan, tatalon. Hindi niya iniisip kung malalaglag siya, masasaktan siya, mauuntog siya. Hindi niya yun iniisip. Kasi wala siyang reasoning faculty. Hindi niya rin iniisip na pag hiningi ko to, ay hindi mo na tatanggihan mo ko. Ang isip niya, lahat ibibigay sa akin. Not because spoiled sila, but because they don't have that reasoning faculty na wala pang kumukontra. Wala pa sila nung mga imprint at the back of their mind because they're too young. Wala pa yun. Napansin nyo kapag mga teenagers na ang bata, ang dami ng reasoning faculty. Hanggang ngayon, adulthood, hanggang sa pagtanda, meron ng kumaharang na kahit gusto nila, umaatras sila kasi baka, di ba, baka hindi ako pagbigyan. Nawala yung confidence. Pero nung bata, yun yung sinasabi ng Diyos dito na yung childlike confidence mo when you ask sa Lord, when you pray, kung meron kang request, dapat childlike confidence na talagang walang reasoning faculty, na walang bahid ng pagkontra. I know God will give it to me. Kasi tama naman ang puso ko. Walang doubt, walang pagdadalawang isip. Na talagang, di ba? Lord, I ask this kasi alam ko, Panginoon,
Hindi mo lang alam sa isip, hindi mo lang alam sa salita, kundi alam mo sa gawa na gagawin yun ng Diyos. Kaya nga, when you pray, because you believe that God will give it to you, confident ka na, nagtitiwala ka na, hindi ka na dapat nag-iisip, hindi ka na dapat nag-aalala. Di ba? Wala ka lang dapat na iniisip. Binigay ko na kay Lord eh. Hiningi ko na sa Diyos yan eh. Di ba? Dapat ganun yung confidence natin. And dapat, when we come to God with similar childlike confidence, in sincerity, humility, trust, and in even desperation, sa kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, dapat andun yung sincerity, yung kababaang loob, pagtitiwala, na tunay na pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. We can be confident that He hears us. Di ba? Nandun yung confidence mo na pakikinggan ako ng Diyos at narinig ako ng Diyos. Narinig ng Diyos ang aking panalangin. Narinig ng Diyos ang aking request. At alam ko, hindi siya bingi. Meron siyang tenga para marinig ako. By heart, narinig ako ng Diyos. At tutuparin ng Diyos ang aking panalangin. Di ba? And when we submit our request, we might get a yes, a no, or a not yet. Tatlo lagi ang sagot ng Diyos. A yes, a no, or a not yet. But no matter what the answer is, we can know that God hears us as we trust Him with our prayers. Diba? Kasi bakit may ganong sagot? Ating kala ko ba lahat sasagutin? Bakit merong yes, merong no, merong not yet? Kasi, sino bang nakakaalam ng buhay mo? Sino bang may hawak ng buhay natin? Sino bang nakakaalam ng future? Ibang Diyos. Kaya alam niya, yung prayer mo, alam niya kung ibibigay niya na ba ngayon o ibibigay niya next month o ibibigay niya next year kasi He is always on the right timing. Alam mo yun, hindi nagkakamali ang Diyos. Lagi siyang sakto, tama, perpekto sa kung kailan mo yung kailangan. Doon niya yan ibibigay. Bagamat hiningi mo yan ngayon, pero sabi ng Diyos, not yet. Hindi pa. 'Di ba? Nakakapanood ba kayo ng ng mga movies, no? Bigla ko lang naisip. Lalo na yung Mission Impossible. 'Di ba meron dong mga pagkakataon minsan doon sa movie na bago yung may mga timing yung pasok ni Tom Cruise. Kahit na parang 'di ba? Meron pa lang isa, yung wag yung Mission Impossible, yung movie na, ano ba yan? Incredibles ba yun? Yung isang family sila, ng mga heroes. Tapos, di ba, parang meron silang tina-target. Tapos, papalapit na yung tina-target nila, parang robot na malaki. I don't know kung makaka-relate yung iba, pero gusto ko lang magkaroon kayo na idea dun sa timing, no? Yung bang, papalapit na, pero sabi ng asawa niya, sige na, go, tirahin mo na siya para mapatay na. Sabi nung asawa, not yet. Ay, malapit na siya. Papatayin tayo niyan. Sabi niya, not yet. Yung pala, humahanap siya ng tamang timing and target. The more na malapit, nung pagtira niyang ganon, sa pool talaga, isang tirahan bagsak. Diba? So, yun yung sinasabi natin na right timing with the Lord. Na si Lord ang nakakita, parang siya yung tumatarget eh. Diba? At ito yung kahilingan mo. Parang sinasabi niyang, wait ka lang. Alam kong ginagawa ko. Diba? Kasi minsan masyado tayong excited sa ating prayer. Gusto mo ngayon na. I-wait lang. May mas nakakakita at nakakaalam kung ano yung tama para sa'yo, para sa atin. May Diyos na nakakakita eh. Pinagkatiwala mo nga sa Kanya yung prayer mo eh. Eh bakit di ka makapaghintay? Diba? So, wait patiently. Eh Lord, kailangan ko na ito ngayon eh. Kaya tuloy, di ba? Napapahamak tayo dyan eh. Kasi nga, dahil sa kagustuhan mong makuha yung prayer mo, in your own way and effort, gumagawa ka na ng paraan. Na minsan, no? Isang example dyan, yung may bayarin ka. Eh Lord, malapit na yung due date eh.
Pero meron ka pa namang isang buwan o 2 linggo. Lord, isang linggo na lang. Naghintay ka 2 weeks dahil nag-pray ka. Lord, isang linggo na lang. Ayan na yung due date. Wala pa akong hawak na pera, Lord. But I trust you, Lord. No? Ganyan yung mga panalangin natin. But I trust you and I entrust everything to you, Lord. Sige lang, Lord, I will wait. Pero ito na, 3 days na lang. 3 days na lang, due date na. Lord, 3 days na lang. Wala pa. Paano ba to, Lord? Anong gagawin ko? Pero you trust the Lord. Diba sabi mo, but I trust you, Lord. 3 days na. 2 days na lang, Lord, I trust you. 2 days na lang. Pero may trabaho ka naman. Pero dahil sa sobrang kagigilan mo dun sa iyong panalangin, hindi ka na nakakakita ng anong pwede kong gawin. Diba? Nasasarado na yung utak mo sa sobrang takot na nararamdaman mo. Tinatakot mo kasi yung sarili mo. Nawawala na at unti-unti na nawawala yung pagtitiwala mo sa Diyos because napapalitan na ng takot dahil nakatingin ka doon sa due date mo, not on the promise of God na sinagot na niya yung panalangin mo. Hindi ka lang makapaghintay. So dumating na yung one day, 24 hours before the due date. Lord, pag hindi ko pa ito nabayaran ngayon, bukas, ganito kahigpit, si ganito, ganyan, matcha-charge ako, mapipenalty ako. Lord, ayoko ng ganun. O kaya naman tao. Lord, baka puntahan na ako dito, nakakahiya. Ganyan. So, wala pa nga, no? Meron ka pang 24 hours, pero napuno ka na ng takot. Anong ginawa natin? Nangutang na tayo. Pinangunahan na natin si Lord. Diba? Nangutang na tayo dahil gumawa na tayo ng sarili nating paraan. Nawala yung faith. Nawala yung, kasi anyway, Lord, di ba, opportunity to. Tingnan mo, available yung uutangin. Pero sometimes, yun ba talaga yung sagot? O hindi tayo nakapaghintay? So, ang nangyari, yung utang, o yung due date na yun, whatever yun, babayaran mo, kasi ngayon, nangutang ka na naman, para ipambayad doon, nadagdagan ba yung utang? Nadagdagan. So, sinong may problema? Yung faith natin, tiwala natin sa Diyos, na nawala, o dahil masyado tayong mapanguna sa Diyos, nakakalimutan natin na may pangako pala si Lord. No? Sabi sa Mark 11 verse 24, na kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo, diba? I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, isulat po natin ito ulit, no? Idikit natin sa wall para ma-remind tayo pag may prayer tayo. Na huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Kumapit tayo sa Kanya. Anyway, sa umpisa nagtiwala ka na bakit bumibitaw ka? Di ba? Sa umpisa, dahil yung prayer mo, parang pray mo pa lang, andun yung joy, yung enthusiasm, yung excitement mo na, yes, tatanggapin ko ng Lord. Yes, gagawin ko ng Lord. Yes, I am answered prayer na ako. Yes. Pero habang lumalapit dun sa kagustuhan mo makuha yung prayer na yan, parang nawawala yung faith. Dapat hindi nababawasan yun. Kaya nga, childlike confidence. Alam mo ba yung bata? Ang isang bata, kahit na sabihan mo yan ng, wait lang, not yet anak, hindi mo alam, naghihintay yan. Nandun yung kanyang confidence. Sabi ng nanay ko, wait lang, not yet, maghihintay ako. Kaya pansin mo ang bata, no? Meron niya isang gustong laruan, pinuntahan niya halimbawa sa isang toy store. Nung pagpunta niyo doon, wala pa kayong pera. Sabi mo, anak, not yet. Wala pang budget si mami para dyan. Babalikan natin yan. Alam mo nung sinabi mo yon na babalikan natin yan, yung batang yon, nagtiwala siya sa sinabi mo, babalikan niyo yun. At alam niya yun. Kaya napansin mo yung excitement niya sa tuwing pupunta siya sa toy store na yon. Pinanghahawakan niya yung pangako mo na babalikan niyo yun, bibili niyo yun pag may budget na. Di ba hanggat hindi mo yun binibili, hindi nawawala yung excitement niya. At the moment na binili mo yun, sobrang saya niya dahil naniniwala siya
Noon pa man, alam ko, bibilin mo yan sa akin. Di ba? So, ganun dapat yung childlike confidence na meron tayo when we pray to the Lord. Na Lord, alam ko, yes, Lord, bibigay mo to sa akin. At hindi yun mawawala. Dahil pinangako mo not yet. Eh. Sige lang, Lord, not yet. Alam mo yung ganun? Sabi ko nga, oo nga, no? Ganun talaga pala dapat yung gusto ng Diyos na childlike confidence na meron tayo when we pray. Ganun ba tayo? Minsan, hindi tayo ganun eh, no? Masyado na tayong, alam mo yun, batas, ano ang tawag doon? Bakal na kamay. Pagdating sa prayer kay Lord, na parang, Lord, ha? Ito gusto ko, Lord. Parang ganun, do, hindi mo naman ganun sinabi, pero parang inuutusan mo si Lord na, Lord, sabi mo, nasagot na eh. So, yung expectation, hindi yung childlike confidence, yung parang may pagbabanta na, di ba, Lord, sabi mo, gagawin mo to eh. Tapos, di mo ginawa. Di ba, minsan yung mga ganun pa tayong panunumbat sa Lord na sabi mo, Lord. Tapos, hindi mo naman, hanggang ngayon ba, Lord? Sabi mo sa word mo, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Diba? So pag ganun tayo sa Panginoon, hindi natin naiintindihan. Hindi natin naiuunawaan yung tamang paghingi sa Diyos. Yung tamang tugon natin sa kanyang sinasabi na na-receive na natin ito. Check your heart. No? Tingnan natin yung puso natin. Kung paano nga ba tayo manalangin. Ganun ba tayo? With childlike confidence? O yung tipo tayo ng tao na pati yung pagiging nanay natin, pinaiiral natin sa Diyos na dapat ganito, dapat ganito. Diba? Hindi ganun. Diyos nga siya eh. Siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Creator of this earth, of this world. Siyang naglikha ng langit at lupa. Bakit parang kung makapag-utos ka, ganun na lamang? Diba? Hindi ganun. So, dapat po, alam natin ang ating katatayuan sa ating panalangin. At again, sabi dito, when you pray, dapat you ask with the right heart. So, baka tayo ang may mali. Diba? Kasi kailanman di magkakamali ang ating Diyos. Alam na alam niya kung ano ang dapat at tama para sa atin. Hindi yung sarili mo kagusto. Your will be done pa rin, Lord. It's a yes, it's a no, it's a not yet answer. Dapat bukas ang isip at puso mo sa sagot ng Diyos na gano'n. Not yet. Huwag mo ipagpilitan. Ako talaga, ang hilig kong magpilit nung araw. Dati pag pinag-pray ko talagang, minsan nangyayari pa rin yan ngayon. Hindi naman ako ganun ka-perfect. Nangyayari pa din. Ipagpipilitan ko pa rin gusto ko. And then saka ko ma-realize, oo nga no, Lord, sorry talaga. Mali eh. Hindi dapat. Ikaw ang Diyos eh. Ikaw nakakalam ng lahat eh. Ano ba ang alam ko? Ang alam ko yung nakikita ko lang ngayon. Hindi ko alam yung bukas. Walang nakakita nun kundi ang Panginoon. So, ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. So, whether you need wisdom, direction, or practical help, you can come boldly before the throne of God. Sabi po yan sa Hebrews 4:16. Ayan. Buksan natin para maganda yung mabilis ko na sa laptop. Sabi dito, sabi sa Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So, di ba po, no? Makikita nyo, talagang nandun lagi yung word na confidence. Yung may talagang andoon yung buong pagtitiwala mo. Na confident ka. Na ang Diyos natin ay tunay na tutugon. Na tunay na makikinig. Na tunay na totoo sa kanyang mga pangako. Yun. Yung confidence, kanina ko pa hinahanap yung word na ano doon eh. Kumpiyansa. No? Or pagtitiwala para sa ating mga kahilingan sa Panginoon.
So, lapit lang tayo sa Diyos. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang kayang gawin sa iyo at sa akin. At huwag nating palaging mag-advance, mag-isip, no? Na baka kasi huwag natin lagyan ng, although andito talaga tayo sa mundo na at sa edad na to, na meron na tayong mga reasoning faculty. So talaga magre-reason out tayo. Ang at the back of our mind, palaging lumalabas yung mga imprints natin dyan ng mga negative thoughts na naitanim na yan simula pa ng bata tayo. Na kaya ang daming kontra, di ba? Ang daming mga bagay na gusto nating baguhin. Kaya di ba sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Kailangan matransform tayo sa pag-renew ng mind na ang Diyos natin ay tapat, na ang Diyos natin ay totoo, na ang Diyos natin ay hindi tayo binibigo. Diba? I-renew natin yung mind natin na yan. Baguhin natin. Do not conform sa pattern ng mundo na to, na ang mundo na ito palaging maraming mga negative things o thoughts na pinapasok sa utak natin na hindi makakatulong sa ating pag-unlad, sa ating pag-grow, spiritually, financially, physically, sa kahit na anong aspeto ng buhay natin. Huwag nating hilahin tayo nito pababa. Itong mga pattern ng mundo na to na hindi makakatulong sa atin. Diba? I-renew natin yung mind natin na naka-angkla, nakaayon sa direksyon at kalooban ng Diyos para sa atin. Yun pong kailangan natin. Sabi nga dito, whether you need wisdom, direction, or practical help, you can come boldly before the throne of God. Pwede natin i-approach ang Lord. Sa Kanya natin lahat makukuha. Yung wisdom, direction, practical help, whatever we ask for. Andyan ang Diyos handa palaging tumugon sa ating mga panalangin. So today, go to Him with your praises and doubts, thoughts and concerns, thankfulness and disappointments. Whatever yan, kahit yan pa ay pagpupuri sa Diyos, mga doubts mo, mga thoughts mo, negative man yan or positive, or whatever concerns na meron ka sa buhay mo, mentally, physically, financially, spiritually, idulog mo lahat yan sa Diyos. Even yung pasasalamat mo, pagpupuri mo sa Panginoon, idulog mo yan sa Diyos. And even your disappointments, yung mga parang na-disappoint ka because may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo iniasahan. Go, pray, dumulog ka sa Diyos. Kasi ang Diyos, ano man ang dalahin mo, ano man ang bitbitin mo, naiintindihan ka niya. Alam niya yan. Kahit na-disappoint ka kasi, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa yung prayer ko? It's okay. At least, sinasabi mo sa Diyos yung nararamdaman mo. And then, at the end of your prayer, you ask for forgiveness. Lord, I'm sorry kung naiinip ako, Lord. I'm sorry, Lord, kung sobra akong magaling, sobrang pinangungunahan kita. Kasi, when you are aware na mali yung ginagawa mo, may mga bagay ka nagagawa na hindi tama sa mata ng Diyos, ay matuto tayong humingi ng tawad. Diba? Huwag natin pangunahan ng Diyos. Sabi ni Pastora Alma, yes, amen po, siya ang mahabaging Diyos natin. Amen. Diba? Mahabagin ang ating Diyos. Sobrang mahabagin. Wala siyang, yung concern niya, laging tayo eh. Laging tayong laman ng isip niya. Tayong lagi niyang iniisip. Kumusta na kaya itong anak ko to? Kumusta na kaya siya? At lagi niyang hinihintay yung ating pagtawag sa kanya. Gusto niyang tinatawag natin siya. Kaya nga lagi siyang tumutugon eh. Diba? Iba-iba man ang tugon. Iba-iba man paraan. Iba-iba dahil iba naman talaga ang future ng bawat isa. Diba? Kaya huwag niyong ikumpara ang sarili niyo sa iba. Bakit siya, Lord? Hiningi niya to. Ba't siya ganun na? Ba't ako? Huwag. Do not compare yourself to others. Kasi hindi kayo pareho. Kaya nga tayo unique eh, pagkalikha natin. And even our future, walang pare-pareho. Unique tayong nilikha ng Diyos. At alam ng Diyos lahat yan. Bilang nga ng buhok natin, alam niya eh. Ganong hirap bilangin yan. Sino ang makakabilang yan? Diba? Siya lang makakagawa niya. Kaya nga po, walang dapat na ipagkumpara sa iba. Huwag mo sabihin, bakit siya successful na, ba't ako hanggang ngayon hindi pa, Lord? Hiningi ko rin naman na maging successful in life. Pero baka, hindi pa.
Not yet. Not yet, anak. May tamang timing sa lahat ng bagay. At darating yan. Huwag lang tayong maiinip. Sa ating panalangin, ang number 1 kalaban natin, inip. Pag nainip tayo, doon lumalabas ang mga iba't ibang negative thoughts na ini-entertain natin kung kaya't lalo tayong pinanghihinaan at hindi na tayo at nababawasan yung pagtitiwala natin sa Diyos. So, huwag ka mainip. Pag nag-pray ka with childlike confidence, maniwala ka na tinugon na yan ng Diyos. At pag naniwala ka, tinugon na yan ng Diyos, wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot, wala nang sariling diskarte. Magtiwala ka that God will make a way. Amen po ba? Thank you, Lord. So, it gives God great pleasure to provide you with all your need. Sa sinabi niya sa Luke 12 verse 31 to 32 na ang sinasabi po dito, wala tuloy yung aking verse. Verse 31 to 32. Yan. Okay. Sabi po dito, sabi niya sa English, but seek His kingdom and these things will be given to you as well. And sabi sa 32, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sabi po sa Tagalog, subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Diba? Yan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Pero dito po, meron pong importanteng sinabi ang Diyos. Subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ito po yung another version nung seek ye first sa Matthew 6:33. Na sinasabi niya, but seek His kingdom and these things will be given to you as well. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinangako niya rin yun. Kaya lang napakahalaga po na para makamtan natin ang kaharian ng Diyos at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos ay dapat na tayo ay tumanggap sa Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Yun po ang importante. Hindi natin makukuha at mauunawaan ang mga mensaheng ito ng Diyos kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, kung hindi nating paniniwalaan na siya'y namatay sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Siya'y nalibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli upang patunayan ang kanyang pagka-Diyos. Yun pong kailangan. At kailangan nating mag-repent. Isuko ang ating mga sarili at kasalanan sa Diyos. Hingi ito ng tawad at huwag na itong balikan. Kasi kung hindi natin ito gagawin, hindi po natin matatamasa ang kanyang mga pangako. Sapagkat yun po ang kailangan natin. Diba? For it is by grace we have been saved through faith. Not because of ourselves, but it is a gift from God. It is not by works, so that no one can boast. Hindi po yun dahil sa mabait ako, Ate Mavs. Masunurin ako, Ate Mavs. Matulungin ako, Ate Mavs. Maawain ako, Ate Mavs. Wala akong kaaway. Mabuti akong tao. Wala akong inaagrabyado. Hindi po yun ang magliligtas sa atin. At hindi po yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kailanman, not by works, so that no one can boast. It is by grace. We have been saved through faith. Panampalatayanan mo, paniwalaan mo na ang Diyos lamang ang tanging daan, ang buhay at ang katotohanan. And no one comes to the Father except through Jesus Christ. I know and I believe tayong lahat ay napahiwalay sa Diyos nang dahil sa kasalanan. Pero meron tayong pagkakataon na ma-reconcile with Jesus, with the Lord, through Jesus Christ, nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Diba po? Yun talaga.
At dapat ay bigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na makilala si Kristo at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Kung kinakausap ka ng Panginoon, sa mga oras na ito at sinasabi mo yun ang kailangan mo. At baka matagal ka nang tinatawag ng Diyos pero hindi mo binibigyan ng pagkakataon. This is the right time. Today, now is the right time for you to accept Jesus as your Lord and Savior. Wala kang gagawin kundi sumunod sa panalangin ito at tanggapin si Kristo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas. At upang makalaya na tayong lahat sa mga kasalanan ito na naging dahilan kung bakit tayo napalayo sa Diyos. At kung bakit ang mga bagay na patungkol sa Kanyang katuruan na hindi natin nauunawaan dahil malayo tayo sa Kanya. Pero kung tayo ay dudulog sa Kanya at ihingi natin ng tawad dating mga kasalanan, ay magkakaroon tayo ng personal na relasyon na siyang magiging dahilan upang tayo mapalapit sa Diyos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ipinangako niya na ang Kanyang kaharian ay mapapasa atin at ibibigay niya sa inyong mga bagay na ito. Lahat ng bagay na ating pinag-usapan at yung mga panalangin niya. Sige po, sabayan po ninyo ako sa mga nais na tumanggap sa Panginoon. Sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y dumudulog sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Ako po ay naging makasalanan, Panginoon. Ako ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ako. Inaamin ko, O Diyos, na ako ay nagkasala sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Pagharian mo ang aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo akong magbago, Panginoon. Hindi ko kayang magbago sa aking sariling kakayahan. Ikaw lang ang tunay na makapagbabago sa akin. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kita at pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po, hayaan yung ipanalangin ko po kayong lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa napakagandang mensahe mo para sa aming lahat. Thank you, Lord, sa pagbibigay linaw kung paano namin tatanggapin ang mga panalangin namin mula sa iyo. Kung paano kami magre-request ng tama, kung paano kami magdadasal ng tama, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat malinaw mong ipinakita sa amin. Kailangan pala namin magkaroon ng childlike confidence, Lord, sa pananalangin. Ng buong pagtitiwala namin at kumpiyansa namin, Lord. Natutuparin mo ang mga panalangin ay dapat buong buo sa puso at isip namin. Maraming salamat, Lord, sa napakaganda mong mensahe. Thank you for reminding us again, Lord, na merong 3 sagot sa mga panalangin namin sa iyo. It's a yes, it's a no, it's a not yet, Lord. And we believe, Father God, na kapag ganun ang puso namin, Panginoon, marunong kaming maghintay sa mga kasagutan sa panalangin ay tunay na tutugunin mo kami. Lord, thank you sapagkat sa pagsabi mo pa lang na tinanggap na namin ang mga panalangin namin, Lord, nandoon nag-uumapaw yung confidence, Lord, na paniniwala at pananampalataya, Lord, na tunay, O Diyos, na tinugon mo na ang aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord, kasi tunay na tapat ka sa iyong mga pangako. Thank you, Jesus. Nawa, O Lord, lagi kaming matutong tayuan ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag kaming matitinag, Panginoon. Lagi kaming humawak sa iyo at iangkla namin ang buhay namin sa iyo na kahit anong mangyari, hanggat di namin natatanggap yung mga kasagutan sa aming panalangin na hindi kami bibitaw, Lord, sa pananampalataya na talagang ibinigay mo na to sa amin. Hindi kami mawawalan ng kumpiyansa, Lord. Mananatili yung confidence na yun sa puso at isipan namin, Lord. Dahil alam namin, the moment na pinagdasal namin yun, Lord, tinanggap na namin ang kasagutan para dito. Thank you, Jesus, for reminding us. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala, sa mga pagkukulang, at sa mga panahon na nawawalan kami ng tiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Thank you sa lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Be with them, Father God. Let them know you, Father. Let them trust you. Hayaan mo, O Diyos,
na lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng childlike confidence uh, when we come into your throne, Lord. Thank you. Thank you, Jesus, for loving us always, for your concern. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you ngayon pa lang, Lord, for everything. Bless niyo rin, Panginoon, ang ating Mavs TV at ang ating Mavs TV family, God Loves You Movement Ministry, God First Christian International Ministry, ganun din, Panginoon, ang Global Life University, at ang lahat ng mga estudyante, professors, deans, at ang lahat ng mga leaders at mga owners na napapaloob dito, Panginoon. Be with them, Lord. And I know, Lord Jesus, patuloy mo kaming gagamitin upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat po. Tinataas namin po ito ang lahat ng ito ang aming kahilingan. Give us the wisdom always, Lord. Give us the strength, the healing, Lord, sa mga taong may sakit. At sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan at ng pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo sila, Panginoon, ng katagumpayan sa buhay nila. Thank you for everything, Lord. Ang pag-asa ay sa iyo nagmumula, Panginoon. Sa iyo lamang at wala ng iba. Thank you, Lord. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Ang sarap talagang simulan ng araw na ang Diyos ang una sa lahat. Di po ba? Kaya naman po, sobra akong masaya sa napakagandang mensahe ng Diyos ngayong araw na to. Nawa, natuto po tayo pare-pareho. Sa totoo lang, hindi lang kayo ang natututo sa bawat araw na tayo nagde-devotion. Ang daming revelation ng Lord, ang daming tinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. And I thank God sa buhay ng lahat ng mga taong nakibahagi ngayong umaga sa devotion na ito. Salamat sa mga nag-comment. Salamat sa mga puso ninyo. Salamat sa nag-intercede. Salamat sa buhay ng bawat isa. Thank you talaga. Thank you po sa mga nanood ngayong umaga. Ayan, isa-isahin ko lang po kayo. Ayaw lumabas kanina. Yan, thank you. Thank you po kay Ate Marilyn Bautista, kay Ate Edita Laurito, at Pastora Alma. Maraming salamat po, Ate Sally. Thank you, Ate Lilian. Thank you, Ate Gloria Lalik Di Bayuga. Thank you so much for watching. Salamat po sa buhay ninyong lahat. Thank you, Ate Ella. Thank you, Ate Jenny. Thank you, Ate Sis Wilms. Thank you. Thank you, Kuya Alan. Thank you, Ate Hilda. Maraming salamat po. Thank you, Ate Lucy. Ayan. So, thank you. Thank you, Eve Low Carb Kusina. Thank you for watching. Thank you, Ate Mayan Avena. Thank you. Amen po. We are all sinners, but God saved us and have transformation. Thank you po, Pastora. Maraming salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Ate Sally. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Purihin po ang Diyos. At nawa ay magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Huwag po tayong titigil no matter what. Hindi pa man tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin, huwag kayong maiinip. Darating ang panahon na matutugon din yan. Dahil inip ang kalaban. Amen po ba? So maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope sa mga hindi pa po nakafollow at nakasubscribe sa ating Mavs TV at Facebook page at sa God Loves You Movement Facebook page, please follow para po pag may live tayo, manonotify po kayo para hindi kayo malate at makita nyo kaagad na naka-live na pala tayo. Ganun din po, palambing naman, pasubscribe din po sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV, para po doon sa mga hindi makakapanood dito, at darating po kasi ang time, madidelete na ang mga live videos natin dito sa platform na ito, kaya mainam po, pwede nyo po itong balikan anytime sa YouTube channel natin. Kaya mag-subscribe po kayo doon. Pwede nyo rin po yun na lahat ng videos doon i-share ninyo sa inyong friends, sa inyong family, sa inyong mga groups, sa inyong mga mahal sa buhay. Para po maging pagpapala din tayo sa kanila sa pamamagitan ng devotion nito. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope to see you all again tomorrow sa atin pong live devotion na ito. At magpatuloy tayo. Let's seek God first and His kingdom. Diba po? And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Napaganda po ng ating mensahe ngayong umaga. Kaya sana huwag natin itong kalimutan. Isulat niyo sa wall yung Mark 11 verse 24. Sulat nyo. Hindi sa wall ha. Sa papel. Idikit sa wall. Okay po. So maraming salamat po sa inyong lahat.
God bless po at magkita-kita po tayong muli bukas. Bye-bye po. Always remember, God loves you. So, huwag po natin kalimutan. Hindi ko lang alam kung makapag-live po ako sa Kwentuhan Pangkalusugan. And soon po pala, magkakaroon na tayo ng financial wellness. Yan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa financial. Pag-pray po natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin dito sa ating platform. God bless!